Siguro napaisip na rin kayo, delikado bang bumiyahe sa dagat tuwing malakas ang alon ng kagaya nito? Umalis ka sa Calapan, malakas ang alon, dumating ka ng Batangas, malakas din ang alon. Safe bang bumiyahe ng ganito? Tara, alamin natin. Sa loob ng 5 taon na pabalik-balik ako Calapan to Batangas, Batangas to Calapan, normal na sa akin yung mga ganito kalalaking alon. Naranasan ko nga mas malalaki pa dito. So, kapag ganito kalalakas ang alon, usually yung mga maliliit na bangka o yung mga supercat, fastcat, and ocean jet is hindi nila pinapabiyahe yan kasi napakadelikado yan. Especially mga tatanda bata at may sakit sa puso. Kasi ako nga dati yung ocean jet namin tumatalon-talon pa. Sa biyahe natin, alamin natin kung safe bang bumiyahe ng ganito kalalaki yung alon. Batangas to Calapan and Calapan to Batangas. This is your coach GR. Lagi nga pala akong bumabiyahe ng Batangas, Calapan, Calapan to Batangas papuntang Maynila and Cavite. Pala ako motor pag bumabiyahe. Kung tatanungin mo magkano pamasahe ng motor kapag babiyahe ka sasakay ka is 1,298 pero 1,300 na lang para sure. So magbabayad ka ng 65 pesos na terminal fee at halos lahat ng barko ng Montenegro is sasakyan ko na. Itong barkong to is bagong pintura to. Napakaganda ng loob nito. Pala yung part ng aircon dati hindi aircon to at napakainit dito. Naka-open lang to dati. Hindi napakasarap matulog dito kasi pwede kang humiga. Yung Montenegro Shipping Lines nagpalit ng upuan na kagaya nito para nagre-recline siya. Hindi siya masakit sa likod. Dito ko lagi sa labas na upo. Kasi ang tigas na ang sakit pa sa likod. Kaya sa mga mahabang biyahe ng 3 hours, 3 to 4 hours, napakasakit sa likod. Ito nga pala yung Montenegro na Sinaida. Ito nga pala meron 3 roro na bumabiyahe. Nandyan yung Montenegro, Starlight at syempre yung kita nyo na yan na Fastcat. Kung tatanungin mo ko based on my experience kung mabilis ba yung Fastcat is pare-pareho lang. Lang kasi yung barko na at medyo may pagka-pricey din. Tuloy kasi ako pag sumasakay ako sa mga ganitong roro sa open air ako umuupo. Ito kasi napaka-presko yung hangin. Pero babalaan ko kayo kapag ganito malakas ang alon, huwag kayong uupo sa may bandang gilid kasi mababasa kayo ng tubig dyan, tubig dagat. Dadala kayo ng sasakyan, I think 2.5 yata yung pamasahe nila pag may sasakyan kayong dala at per person ha. Parehas lang din ang pamasahe na binabayad nyo. Sakay kayo ng Roro Batangas, Calapan, Calapan to Batangas, vice versa. 125 pesos, syempre plus LP na 30 pesos. Kat na yan is nagkaroon siya ng problema kasi hindi siya makadaong ng maayos kasi napakalaki ng alon. Kaya napakatagal nila bago nakadaong. Kasi sila kagaya ng ibang Roro na tinatali sa gilid. Hindi ko alam kung ano yung tawag sa process na yun. May iba kasi is naghahagis ng tali. Sila kasi is meron silang sariling docking. Kung ilang oras yung bahay Calapan, Batangas, Batangas to Calapan is umaabot siya ng 2 hours to 2.5 hours. Sagal kasi is yung pagdocking ng barko. Depende kung meron pang barko doon sa may pinaka-platform. Napakadaming barko naghihintay pang umalis yung ibang barko bago sila makadaong. At nandito na kami sa Batangas Pier. Sin mo napakalaki ng alon at alam mo ba na napakagaling na kapitan nito? Alam mo na pinasok siya na nakatagilid tong barkong to doon sa may pinaka-dock niya. At akala ko nung una babangga dyan sa Santa Edita na yan. Pero bilib ako sa kapitan, napakagaling niya. Saludo sa kapitan ng Montenegro Shipping Lines na to. Biyahe natin, papakita ko sa inyo yung mga bayan na madadaanan natin pag gagamit kayo ng motor. Tatanungin niyo ko kung safe bumiyahe ng barko kahit malakas ang alon. Yes, safe na safe as long as walang signal number 1, 2, 3, 1 di sila. Mga sila ng biyahe. Sa part 2 naman, papakita ko sa inyo yung mga bayan na dinaanan natin via motor.